Siyempre, kapag nasa presensya tayo ng Lord, babait talaga tayo. Amen? Makikita natin na tayo makasalanan, tapos makikita natin siya'y banal, tapos kinuha niya yung ating kasalanan, ibinigay niya yung kanyang kabanalan, yung kanyang righteousness. Amen? Sa hapong ito, importante itong topic natin. Actually, naituro ko na minsan, so part 2 to, mas malinaw. Kasi si Lord palagi siyang nagbibigay ng malinaw na revelation sa atin. Amen? Isa pong, kung gusto po nating lumago yung spiritual life natin, ito pong pag-uusapan natin ay napakahalaga. At kung gusto nating ma-renew yung ating buhay, ayan, kung gusto nating mabago yung ating buhay, importante po na matutunan natin ito. Ayan, pakibasa nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ayan, so napag-usapan na natin dati to, pero bibigay ko ng konti yung review, tapos yung mga points na gusto nating i-highlight, importanteng may apply po natin. Ang paglago natin sa pagkatakot sa Panginoon. Actually, kapag ang isang simbahan, kapag ang isang church ay para bang, ang tawag dito, bumababa yung pagkatakot sa Panginoon, ibig sabihin, giving respect of God, yung bang hindi na tayo matatakot gumawa ng masama, hindi na tayo matatakot magsinungaling, hindi na rin tayo matatakot na i-justify yung mga mali natin na alam naman nating mali. Okay? Kasi nga, nababawasan yung pagkatakot sa Panginoon. At alam po nating lahat, sabi ni King Solomon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pagsisimula ng karunungan. Amen? Iba po yung kaalaman, iba yung karunungan. Hindi ba po yung alam mo lang yung isang bagay, pero iba po yung marunong ka, or ibig sabihin, marunong ka na gamitin ng isang bagay. So we need to grow in the fear of the Lord. So sa Tagalog, kailangan mong lumago sa banal na pagkatakot sa Panginoon. Amen! Sabi ko nga kanina, kung gusto nating maging matagumpay, kung gusto na nating mapagtagumpayan ang mga problema at magkaroon tayo ng wisdom, kailangan mag-grow yung fear of the Lord. Isa po sa aking prayer list sa growing character, Lord, mag-grow pa ako sa banal na pagkatakot sa inyo. Bakit po kailangan nating mag-grow doon? Sabi ko nga po kanina, kapag hindi tayo nag-grow sa pagkatakot sa Panginoon, ibig sabihin, bumababa yung pagkatakot natin, then ang tendency po nun, palagi na lang tayong nagja-justify at pwede na nating gawin yung mga mali na walang takot. Okay? So, tuloy natin. Yun nga, the fear of the Lord is important because that is what keeps us within the bounds of a relationship with God. Para yung ating relasyon sa Panginoon ay manatiling kapit na kapit, close na close, napaka-importante po ng pagkatakot sa Kanya. At ang tanong, baka nakalimutan nyo, ano bang ibig sabihin ng fear of the Lord? Nilagay din natin dito, ipapakita ko after nitong slide na to. So, kapag meron tayong, yung relationship natin sa Panginoon ay patuloy na lumalago, we can have a fellowship with God. So pag sinabing fellowship with God, any moment of the day, any time of the day, nakakausap natin siya. Nakakapangusap siya sa atin at tayo, nakakapagsalita rin tayo sa Kanya. And we will experience the abundant life and keep our reward. Sino sa inyo gusto nyong magkaroon ng masaganang buhay? Spiritual po tinutukoy doon. Secondary na lang po yung mga material na bagay. At tapos, mapapanatili natin ang ating mga rewards. Sabi nga po natin, rewards. So, ibig sabihin pala, posible na yung mga rewards ay nawawala o kaya dahil hindi natin na-manage, pwedeng masayang at pwedeng mabaliwala. Okay? So, pag-aralan po natin. Sa Proverbs chapter 1, verse 7, ayun, medyo malaki yung pagkakalagay ko. Pakibasa po nating lahat
Sabay-sabay po. 1, 2, 3, go. Ayan, malinaw na malinaw. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. So, ginamit muna yung word na knowledge. So, magkakaroon tayo ng mga kaalaman, mga katotohanan. Una, katotohanan patungkol sa Diyos. And then, kabaligtaran na nun, but fools despise wisdom and discipline. Ang isang mangmang ay binabaliwala niya yung karunungan ng Diyos o yung karunungan na nagmumula sa Diyos at hindi niya alintana or wala siyang pakialam sa disiplina. When we say discipline, hindi po ito yung pamamalo. Kapag sinabi nating discipline, ay ito, disiplinado sa pagkain nito. Anong ibig sabihin nun? Hindi siya kumakain ng mga bawal sa kanya. Tama po ba? Discipline siya. Eto, discipline siya sa pag-aaral. Ibig sabihin, hindi siya gumagawa ng nakakasira sa kanyang pag-aaral. So makikita natin dito, yung mangmang, yung walang alam sa salita ng Diyos, tinawag siyang mangmang, at hindi niya masyadong alintana or hindi niya masyadong priority sa kanyang buhay, yung karunungan sa Diyos, at yun nga, yung disiplinadong pamumuhay. Okay? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung disiplinado. Amen. Amen! Sa church, kailangan din po, hindi yung pinapalo. Sa church, kailangan din po ng disiplina. Nung panahon po ni Marcos Sr., na sabi ng Apo Hiking Society, alam niyo, yung mga bata, hindi alam niyo, yung kumanta ng ano ba yung kanta ng Apo Hiking? Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Ayun, kakuwang-kuha ko. Anyway. Ang sabi nila, kinontra nila yung sinabi ni Marcos. Sabi niya, hindi disiplina. Sabi niya, bisikleta ang kailangan para sa ikauunlad ng bayan. So, ang ginawa ni Marcos sa City Hall yata, pinagbisikleta yung tatlo maghapon. Nandiyan pa po ba kayo? Dinisiplina. Anyway, lang po yun, side track lang po yun. Pero makikita po natin, kapag tayo po ay may pagkatakot sa Diyos, meron din po tayong disiplina sa ating sarili. Amen! So, tuloy natin para mas maging malinaw. Another verse, Psalm 103, verse 11 to 17. For as high as the heavens are above the earth, so great is His loving devotion for those who fear Him. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion to those who fear Him. Okay? Mahalaga po na tinuro na natin, nag-focus tayo minsan sa pagmamahal ng Panginoon, sa pagmamahal ng Diyos, pero hindi po kumpleto kapag hindi kasama yung pagkatakot sa Kanya. Nasusundan po ba natin? Sabi dun sa huli, sabi dito, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. So ang Diyos, nandun yung kanyang compassion, nandun yung kanyang kahabagan dun sa may takot sa Kanya. Amen. So baligtarin natin yung statement o yung verse, yung mga walang takot sa Kanya, so nawawala din yung compassion, yung kahabagan ng Panginoon. Palaging merong opposite na sa mga sitwasyong ganito, palaging may opposite yung positive, palagi siyang may negative. Verse 17, but from everlasting to everlasting, the loving devotion of the Lord extends to those who fear Him. Kanina yung kanyang compassion, lalo pang tumitindi sa mga may takot sa Kanya, at doon sa mga merong, yung
loving devotion sa Panginoon, nasa kanila din yung yung pagkatakot o yung loving devotion ng Panginoon sa mga merong pagkatakot sa Kanya. Amen. And His righteousness to their children's children. Ibig sabihin, apo mo na to. So meaning, kapag meron tayong banal na pagkatakot sa Diyos, makikita po natin na yung yung loving devotion ni Lord hanggang sa ating apo umaabot. Can you say amen? So, kung baga, pinakita po ng dalawang talata na to na kung saan yung pagmamahal ng Diyos, yung kahabagan ng Diyos, palaging nakatambal siya doon sa banal na pagkatakot sa Kanya. Amen? So, eto po yung mga simpleng meaning. Na-share ko na to, kaya hindi ko nabibigyan ng mga verses to. Review lang natin. What the fear of the Lord is. Ano ba talaga yung pagkatakot sa Diyos sa biblical definition? Una, respecting and being amazed. Being amazed by God or with God, hindi by. So, ibig sabihin, meron tayong napakataas na pagrespeto sa Kanya at tayo'y namamangha sa Kanyang, sabihin natin, sa Kanyang ginagawa. Sino dito na-amaze kay Lord? Di po ba? Pero kasama po nung amazement, kasama po nung paghanga natin, may kasamang pagrespeto. Ang tawag po doon ay fear of the Lord. Kaya na-mention ko last time, tinuturo sa Christ Commissions Fellowship, pag pumasok na sila sa worship place, talagang walang wala nang galawan yon. Focus na sila kay Lord kasi meron silang banal na respeto sa presensya ng Diyos. Amen? Natatandaan ko nung maliit pa ako, actually medyo maliit pa naman din ako ngayon. Ayan. Nung maliit pa ako, natuto akong tinuruan kami ng tatay ko, nung nanay ko, sabi niya, kasi noon uso yung yung natutulog sa pagkatanghali. Pag nakita namin yung tatay ko tsaka nanay ko natutulog, talaga namang hindi kami mag-iingay, talagang pag lumakad kami, kasi kawayan, medyo may mga lumalagutok na sound, talaga namang lalakad kami. Sobrang ingat namin kasi masyadong may pagrespeto dun sa kanilang pagtulog. Nasusundan niyo po ba? Hindi ko lang alam ngayon kung nangyayari pa yung ganon. Tama po ba? Ano lang po yan sa magulang pa lang. Sa magulang pa lang yon. Pero, ang pinag-uusapan natin ngayon, yung bubang pagrespeto natin sa Diyos at yung pagkahanga natin sa Kanya. Pag yung team yung worship team, gusto kong minsan makaten sa yung sinasabi ko, Cathedral of Praise. Kasi doon, kahit MC pa lang yung nagsasalita, bawal talagang tumayo Nandyan pa po ba kayo? So, sobra yung pagrespeto nila. Di ba ang ganda nun talaga namang... Bakit? Kasi pinapakita na banal ang gawain ng Diyos. Amen! Nung last week, nag-dedicate ako ng bata sa Nagkarlan. Isa sa point na sinabi ko sa kanila is, ang pagiging magulang ay sacred at banal. Pag magulang ako, palalakihin ko ialagaan ko ang mga anak ko sa Diyos, banal yon. Nandiyan pa po ba kayo? So makikita natin dito, kailangan mag-grow tayo sa pagrespeto at pagiging amazed or tagahanga tayo ng ating Diyos. Amen. Ang fear of the Lord is not about being scared. Hindi tayo yung nakakatakot naman. Well, ganun ang ginagawa. Halimbawa yung mga nanay, ewan ko ginagawa nyo, pag may ginagawang kalokohan or magulo yung anak nila, lagot ka pagdating ng tatay mo. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya alam nila, nandiyan na si tatay, talagang nanginginig na. So, kasi mali yung naibigay na
message. So, literally, the children are afraid of their father. Dito naman, hindi po tayo, we are not afraid of our Father in heaven. Meron tayong pagrespeto at meron tayong pagka-amaze sa Kanya. Pangalawa, ang fear of the Lord is trusting Him fully and staying loyal. Sabihin nga natin, trusting Him fully and staying loyal. Sino po sa inyo 100% nagtitiwala sa Kanya? Minsan, di ba, hindi naman tayo perfect. Tama po ba? Sumasablay tayo. Pero kailangan nating mag-grow. Agree? Mag-grow tayo sa pagtitiwala sa Kanya at pananatiling loyal kay Lord. Sino dito loyal kay Lord? Amen. What do we mean by being loyal to God? So, meron akong napanood na sa video ni David Yonggi ng pinakamalaking church sa Korea. Sa panahon daw ngayon, ang pinaka-battle sa mga Kristiyano, kasama na tayo lahat ng Kristiyano, ay God and Mammon. Ayan. Yung Mammon, di ba masarap yon, malambot yon sa Goldilocks? Tama po ba? Hindi, mabilis lang ang bigkas nun, Mammon. Yung Mammon, it talks about materialism. Okay? Sabi niya, nag-meeting daw po yung principalities and authorities in there. Nakita niya sa vision. Ang isa nilang idea, huwag nating pigilan ng mga Kristiyano na sumamba sa Panginoon. Pero, gawin natin silang mas mahalaga sa kanila yung mammon. Hello? Di ba sabi ni Jesus, no one can serve two masters. It's either he will love the one and he will hate the other. Ang kalaban ng Diyos ay mammon, materialism. So makikita natin dito, dun sa point na yon, staying loyal is talaga minsan magsasakripisyo yung ating income. Meron pa po bang tao? Pipiliin mo na, Lord, sasambahin kita ngayon. Although maluwag tayo sa ganon, pero trusting Him fully and staying loyal to God. Amen! And number 3, meaning sa atin is being mindful not to displease Him, knowing He can correct or judge us. Sabi sa Romans 8:1, there is now no condemnation to those who are in Christ. There is no judgment to those who are in Christ Jesus. Yung judge dito is, may tinuro na ako sa inyo yung sinabi ni Paul, yung tayong lahat ay haharap sa judgment seat ni Christ. Tapos, magsusulit tayo sa ating ginawa, sa ating katawan, whether good or bad. Na-encounter niyo po yung verse na yon. So makikita natin dito, ang pagkatakot sa Diyos ay medyo mindful tayo, maingat tayong hindi natin siya ma-displease, or ibig sabihin, masaktan natin yung kanyang damdamin. Kasi alam natin, maganda nga, actually, kinokorek talaga tayo ng Panginoon sa preaching, minsan sa sitwasyon. Yung judgment dito na sinasabi is, doon po sa sa judgment seat of Christ, Bema seat of judgment, meron naman tayong rewards, pero meron din pong pagsusulit. Anong sabi doon? Sa bawat daw salita na sinabi natin, sa bawat ginawa natin, nung tayo nabubuhay, we will give account kay Jesus. Sige nga, imaginein natin, halimbawa, nakaharap tayo kay Jesus, tapos padadaanin sa apoy yung ating lahat ng ginawa. Kapag daw yun ay
okay, gold. Pure, hindi masisira. O kaya naman, ano ba yung ginamit doon? Silver or bronze? Okay, medyo matibay. O kaya daw, dayami. Ano kaya, check, Lord, may matitira po kaya kapag sinunog lahat ng ginawa ko? Tanungin mo yung katabi mo, may matitira kaya kapag dumaan sa apoy lahat ng ginawa mo para kay Lord? Sa palagay nyo, actually, walang matitira. Pero ang good news, si Jesus, meron siyang finished work on the cross. Doon tayo nagmo-move. Meaning, hindi mo kailangan pilitin ang iyong sarili. Once na nandun, nakatingin ka sa tinapos na gawa ni Kristo, kayang-kaya. O ibig sabihin, you can be mindful not to please Him and knowing that He will correct us. So ibig sabihin, kino-convict niya tayo. And alam natin sa Judgment Day, lahat ng ginawa natin ay makikita may matitirang ginto. Palakpakan naman po natin ang Panginoon doon. So, simulan natin ngayon. Yan po yung konsepto ng pagkakaroon ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Amen? 8 po ang pinrepair ko. Hanggang alas 8 tayo dito. Ayan. Hindi. Bibilisan ko siyempre. Okay, first, pakibasa nyo. What the fear of the Lord is good for. Saan ba magagamit yung pagkatakot sa Panginoon? Pakibasa natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Kapag may pagkatakot ka sa Panginoon, talaga namang lalayo ka sa kasalanan. Amen po ba? Sabi dyan, Proverbs 14:27, and then 16:6, the fear of the Lord is a life-giving fountain. It offers escape from the snares of death. So, nakakatakas tayo sa kamatayan. Through the fear of the Lord, a man avoids evil. Kapag meron tayong takot sa Panginoon, ina-avoid natin ang masama. Amen. Noong nagre-reflect po kasi ako sa nangyayari sa ating bansa, sa mga estudyante na lang, sa amin sa school, nung kami mga bata pa din, binabato kami ng chalk ng teacher, pati nga yung table, binabato sa amin kapag hindi kami nakikinig. Pero okay lang. Nandiyan pa po ba kayo? Ngayon, iba po. Aba, merong kutsilyo dala. Abay, merong, ba't ka nagdadala niyan? Pang self-defense. And then, di po ba, elementary ba yun? Elementary, babae. Sinaksak niya lahat sa Cavite. Pinagsasaksak niya lahat ng classmates niya. Sabi ko, parang inimpress sa akin ni Lord, yung pagkatakot sa Panginoon ay pababa ng pababa or pabawas ng pabawas. Kasi ang tao ngayon, napansin nyo, ang tatapang. Tingnan yung katabi niyong matapang yan. Hindi, mabait yan. Parang handang mga gat-agat. Di ba ba? Napansin nyo, nabunggo mo lang talaga namang bubunot na ng baril. Anong gusto mo? Ayan, di ba? Ang tatapang na. Kasi nga, kahit nga sa church, siyempre, sa church muna nagsisimula, kailangan talaga mag-grow po tayo sa pagkatakot sa Panginoon. Amen po ba? Through the fear of the Lord, a man avoids evil. Meron tayong mataas na pagrespeto sa Panginoon, umiiwas ka ng makipag-away. Merong akong binasa, paano daw, mga driver dito, kapag yung kasalubong mo ay talagang sinisilaw ka, may choices, silawin mo din. Yung pangatlo, ay gusto ko yan, silawin ko rin. Yung pangatlo, sabi niya, pilitin mong mag-iba ng lane kung wala naman at umiwas ka niya, padaanin mo na siya. Minsan nasa likod siya. Pero di ba, sinisilaw talaga natin. Nandiyan pa po ba kayo? Hindi.
So, mas maganda daw, sabi nung nagtuturo, mas maganda daw umiwas sa gulo. Tama po ba? Kasi kapag nasa gulo ka na, magulo na yon. Amen? So, siguro everyday, ang pag-pray natin sa ating sarili, Lord, madagdagan na naman po yung pagkatakot ko sa inyo, mag-grow po ako. Sa aking prayer request, isa yun, the fear of the Lord. Amen! Another is, sabi sa 1 Corinthians 11:28-30, sige, kaya pa niyong basahin yan. Pakibasa, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Let's examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body eats and drinks judgment on himself. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. Ito, inaddress po ni Paul yung Corinthians. Sabi niya, each one must examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. Siyempre, alam mo namang, alam mo, guilty ka, siyempre, nakikita, si brother o si sister hindi kumuha, siguro may kasalanan. Nandiyan pa po ba kayo, di ba? May mahihiya tayo. Kukuha na rin ako. Thank you, Lord. Ano pong kasalanan nila dinil ni Paul? Pagkakampi-kampi. Division. Yung mga mayayaman, bilisan nyo, ubusin na natin to. Yung mga mahirap, gano'n niya. Sabi niya ni Pablo, examine nyo yung sarili nyo. He's not referring to their personal sin. Ang tinutukoy niya doon, pagkakabahabahagi kasi isang katawan lang sila. Nandiyan pa po ba kayo? Anong naging resulta? Ang sabi ni Pablo, that is why many among you are weak. Tignan mo nga yung katabi mo kung nanghihina yan. Yung iba daw, may sakit, sick, and a number of you have fallen asleep. Tingnan mo yung katabi mo kung natutulog yan. Hindi yun ang tinutukoy. Ang tinutukoy dyan, mga namatay na. Ang tawag, hindi nila tinatawag namatay natutulog lang kasi may paggising sa pagbabalik ni Kristo. Another topic to, side, lang tayo. Marami ngayon, para makatipid pag namatay sila, nagpapakremate. Matipid, mabilis pa. Pero sa Bible, yung katawan natin, holy yan ginawa ng Panginoon. Kaya nagbibigay tayo ng respect, di ba? Yung bang binuburol, talagang kumbaga, hindi naman tayo against sa cremation, pero asan yung ire-respect mong body doon, abo na. Nandiyan pa po ba kayo? But anyway, balik tayo ngayon dito. So makikita natin, mas okay pa na sabihin, alam mo, hindi ako nag-Lord Supper. Mas sabihin pang, meron kasalanan to, kaysa mamatay agad. Nandiyan pa po ba kayo? Di mo ba? O sige, wag munang mamatay. Kaysa magkasakit ako. Magastos. O kaya, kaysa manghina ako, hindi ako makakapasok. Hindi na lang ako mag-Lord Supper. Lord, sorry po. Tama po ba? So sobrang pagbibigay po ng pagrespeto talaga. Okay? Kasi nga, nag-grow sa fear of the Lord. Amen! Pangalawa, pakibasa nyo, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Hindi kayo sabay-sabay, Ulitin natin. 1, 2, second. 1, 2, 3, go. The fear of God helps believers stay strong and not fall away. Tingnan nyo yung katabi nyo kung strong yan. Ano pong tinutukoy dyan? Hindi mo mapapa-backslide yan. Kapag meron kang takot sa Panginoon, hindi ka ba backslide?
Ayoko nang umaten. Ayaw kong makita si sister. Bakit? Di ko gusto yung kanyang damit. Damit lang eh. Hindi, example lang po naman yon. So, parang hypothetical. So, makikita po natin dito, kapag nag-grow tayo sa pagkatakot sa Panginoon, maiiwasan ang pagbabackslide. Di ba kinakanta pa natin, ito ang panahon na di na uso ang mag-backslide. Ngayon lang yun, bukas hindi na. Parang ganun, di ba? Ang daming nagbabackslide. Kasi nga, baka yung fear of the Lord mababa. Meron pa po ba akong kausap? So, mapapalakas tayo. Kahit backslide ka na, dire-diretso ka pa rin. Bakit? Pinapalakas ka ni Lord kasi meron kang pagkatakot sa Kanya. Well, ang pupuntahan ko naman sa church, si Lord. Amen. Kasi sa Kanya kami takot eh. Tama po ba? Merong fear of man yata dito eh. Pag sa tao tayo may takot, delikado na yon. Dapat kay Lord. Amen? Pakibasa po natin, Romans 11:19-20. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go. You will say then, branches were broken off so that I could be grafted in. That is correct. They were broken off because of unbelief. But you stand by faith. Do not be arrogant, but be afraid. Anong pinag-uusapan ni Paul dyan at saka sa mga Romans? Ang mga Romano ay hentil. Ito yung point. Yun ngang totoong puno, pinutol ang branches. Sino yon? Ang puno, si Jesus. Sino yung branches? Israel, pinutol. Tapos tayo ay they were broken off because of unbelief. Ayaw nilang maniwala kay Jesus. But you stand by faith. Do not be arrogant. Kasi nga, sabi dito, branches were broken off that I, Paul, could be grafted in. Eto, kaya lang naman tayo nag-grafted, nagkaroon ng chance na maligtas kasi pinutol yung kanyang piniling. Kung yung ang pinili niya pinutol, sabi ni Paul, tayo lang grafted lang. So, ibig sabihin, seryoso si Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, seryoso si Lord. Tama po ba? Pinili ito eh, yung Israel, pinutol yung sanga ng Israel. Tayong mga hintil, ginraft tayo. So, wag tayong maging arrogante, sabi niya, but be afraid. So, meaning, yung be afraid dyan is ma-develop sa atin yung fear of the Lord. Tama po ba? Third, pakibasa natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ayan, tinuro natin last Sunday yung obedience. Yung pagsunod, ito yung katibayan or panukat ng ating pagmamahal sa Panginoon. Pwede ba nating tingnan yung katabi nyo, kaya nyong sukatin yung pagmamahal niyan kay Lord? Gano'n niya kaya, yung katabi nyo, gano'n niya kaya kamahal si Lord? Di ba? Di mo alam. Pero meron tayong panukat. Sa anong paraan? Yung makikita mo na mahal niya si Lord, sumusunod siya. Di po ba? Yun yung panukat natin. So yung pagsunod natin sa Panginoon, ito yung katibayan ng ating pagmamahal sa Kanya. So makikita natin dito, paano mo susundin ang Diyos na nagmamahal sa iyo nang wala ka namang pagkatakot sa Kanya, so hindi ka umahanga sa Kanya, hindi ka nagpay respect sa Kanya, so the fear of the Lord helps us obey Him. Kapag meron tayong banal na pagkatakot sa Kanya, talagang magiging masunurin tayo sa Kanya. Amen po ba? Tingnan natin. Fourth, 1, 2, 3, go! The fear of the Lord frees us from being afraid of people. Kapag tayo ay lumalago sa pagkatakot sa Panginoon, hindi mo na ngayon iisipin
yung sasabihin ng tao sa'yo. Bakit? Makikita natin, ang palagi mo nang iisipin, ano naman ang sasabihin ni Lord sa akin? Tama po ba? So, kung ikukonekta natin ngayon dito, doon sa pagsunod sa Panginoon, nakakatulong para sumunod tayo sa Panginoon, mas pipiliin po natin ngayon na i-please si Lord kaysa i-please ang tao kasi mas takot tayo kay Lord kaysa sa tao. Merong verse dyan, hindi ko na sinama. At actually, nasa notes ko. So, lahat ng notes ko ngayon, technically, hindi ko nakikita. Kasi kanina ayaw pag nilagay ko, pati notes ko, nakikita nyo. Kaya babasahin na lang natin ang ganon. Anyway, so the fear of the Lord frees us from being afraid of people. Isa pong tinuturo sa learning group ng mga leaders. Itinuro sa amin noon ni Pastor Joshua, hindi yung huwag niyong sundin kung ano yung gusto ng tao o ibigay yung kung ano yung gusto ng tao. Ang gawin nyo at ibigay nyo kung anong gusto ni Lord. Ano yung gusto ni Lord? Lahat tayo ma-renew, lahat tayo lumago, lahat tayo maging close sa Panginoon. Can you say amen? Kahit sila, yung lahat ng kanilang tradisyon, lahat ng kanilang kultura, kapag ito ay hindi nagko-contribute sa paglago, sa pagkalapit nila sa Panginoon, tinatanggal na nila. So, kahit kami noon, kahit ako noon, ang daming ginagawa sa church, pero ang daming mga activity, pero hindi naman talaga nakakatulong para yung mga tao ay maging close kay Lord. Ba't mo pagagamitin yon? Why not gamitin na lang po natin, mag-learning group tayo at tayo mag-aral na kung saan, paano mag-grow at mag-abide sa Panginoon. Tama po ba? Kasi yung kalooban ng Panginoon. So, sa atin ngayon, sa bawat isa, anong mas matimbang sa inyo? Yung sasabihin ng ibang tao o sasabihin ng tao o sasabihin ni Lord sa'yo? Mahalaga kung ano yung sinasabi ni Lord. At kapag nagsalita si Lord sa'yo, sigurado, meron po yung ibig sabihin, merong backup ng Diyos. Ibig sabihin, mangyayari yung sinasabi niya sa'yo. Nasusundan po ba? Pakibasa po ninyo, Exodus chapter 1, 17, 20 to 21. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Nakukuha niyo yung story. Sabi ni Pharaoh, aba, dumadami ng mga Hudyo, yung mga people of God. Baka pagdating ng araw, pag mas marami sila sa atin, ang bilis nilang mga anak sakupin nila tayo. Merong mga midwives. Ano ba Tagalog ng midwife? Mga kumadrona, magpapaanak. It's either Egyptian or Jew. Ang utos ng hari, ng Pharaoh, hindi pwedeng mabaliwala. Sabi niya, lahat ng bata na lalaki, edad ganito, pag ipinapanganak na, pisilin nyo na yung ilong. Nandiyan pa po ba kayo? Di po ba? Narinig nyo sa nanay nyo yon? Buti pa, nung maliit ka pa, pinisil ko na yung ilong mo. Narinig nyo na po ba yung mga litanya ng mga di nakulong yung nanay, di po ba? Hindi. Iyon po yung utos. Anong ginawa nila? Sabi dito, God was, then sabi dito, the midwives, however, fear God, may takot sila sa Diyos, and did not do as the king of Egypt had instructed. They let the boys live. Isa po doon, si Moses, inilagay po nila, kasama nung kapatid niya, inilagay po nila sa Tupperware ba yun? Tupperware. Kasi sa Amerika, 2 Pilipino nagdemandahan kasi Tupperware, hindi sinoli nung
iiling-iling yung judge. Sabi lo, mahalaga sa ating mga Filipino ang Tupperware, di po ba? Magkakasira ang magkakapatid dyan pag yung Tupperware hindi sinole. Anyway, balik tayo. Inilagay si Moses sa Tupperware, hindi, sa basket. Ibig sabihin, naligtas dahil sa pagsunod ng mga komadrona sa Panginoon, hindi kay Pharaoh, sa King of Egypt, nabuhay at lumaki yung tagapagligtas na gagawin o gagamitin ng Diyos sa Israel. Tama po ba? Ito yung maganda. So God was good to the midwives, and the people multiplied and became even more numerous, yung Israel. And because the midwives fear God, dahil may takot sila sa Panginoon, He gave them families of their own. Siguro, ang mga komadrona, bawal silang manganak. Kasi sinong magpapaanak sa kanila, di po ba? Siguro, bawal silang mag-asawa. Pero dito, si Lord, binigyan sila ng sariling pamilya. Ibig sabihin, nag-asawa sila. Nandiyan pa po ba kayo? Di ko alam yung batas Kasi, ang komadrona that time, sinong magpapaanak sa kanila? Alangan naman sila din. Siguro, merong batas sa kanila. Okay? Nakita niyo po ba yung alin ang mas pipiliin natin? Sumunod sa utos ng Diyos o sumunod sa utos ng tao? Makikita natin dito, pinagpala yung mga midwives. Ang tanong, anong pangalan nila? Meron nakakalam? Hindi ko rin alam. Sila lang po yung pinagpala ng Diyos na hindi na binanggit yung pangalan. Ito na importante. Kahit hindi pinanggit na yung pangalan, basta pinagpala, okay na. Amen. But again, fear of God. Yung naging reason bakit sila binless ni Lord. Panglima, pakibasa niyo po sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Yun naman. Kapag may takot tayo sa Panginoon, magiging matibay yung pundasyon natin sa pagbubuo ng matagumpay na pamumuhay. Bakit? Hindi ka magko-compromise. Bakit? Talagang focus ka lang sa Panginoon, tapos tapat ka pa, wala kang dadayain. So makikita natin, true riches, true success, yung matatanggap natin. Di ba? So, isa sa gawin natin sa prayer request natin, everyday, Lord, lumago po ako sa pagkatakot sa inyo kasi nais ko pong isa ito sa pundasyon sa pagiging matagumpay ko sa buhay. Can you say amen? Maraming taong nagtagumpay, pero at the end of their life, nabigo pa rin kasi wala yung pundasyon. Una yung relasyon and then yung pagkatakot sa Panginoon. Meron pang isang verse. Pakibasa po lahat. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. So, sa pamamagitan po ng karunungan, wisdom, a house is built and by understanding, it is established. Natanda niyo yung Matthew chapter 7. 2 taong nagtayo ng bahay. Yung matalino sa ibabaw ng bato, the good foundation, walang iba si Lord. And then yung isa sa buhangin. Parehong binagyo, bumagsak yung isa. So makikita po natin dito, paano tayo magkakaroon ng banal na pagkatakot sa Panginoon at magpapatibay sa atin. Hindi po natin kayang mag-grow mag-isa. Actually, kapag mag-isa ka lang, ang tendency po, pwede tayong ma-deceive. Kapag po maraming denomination, nag-start sila ng tama, nag-end silang may tama. INC, galing po sila sa tama. Ngayon, malakas. Ngayon, iba na.
Marami pong religion na nag-start ng tama, pero nagtapos ng mali. Kasi nga, ibig sabihin, na-deceive na. Alam niyo po ba, ang problema kapag mag-isa ka lang, hindi mo alam, deceive ka. Tama po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan kita. Kailangan po natin ng learning group. Kaya yung mga wala pa pong learning group dito, actually lahat ginagawa namin ng learning group eh. Yung mga wala pang learning group, especially yung mga may ginagampanan, mga volunteers, talagang in-encourage natin at inahanapan natin ng learning group kasi doon po tayo magiging matibay at doon po tayo mag-grow sa pagkatakot sa Panginoon. Ano po bang tinuturo sa learning group? Mag-abide kay Lord. Pag nag-abide ka kay Lord, so mag-grow po tayo. And praise the Lord, yung mga leaders, malapit na sila sa growing in character. Babait na sila. Amen? Babait na kami. Amen? Hindi. Makikita natin dito, hindi po pwede na sabihin kong, ganito na talaga ako ganito na talaga ang ugali ko kailangan nyo na lang tanggapin Hindi po pwede. Kasi, si Lord, mas mataas po yung pamantayan niya sa mga leader at syempre sa kanyang mga anak, sa mga Kristiyano. Sabihin mo sa iyong katabi, meron ka na bang learning group? Pag sinabi niyang oo, uma-attend ka ba? Palagi na, busy ako. Busy ako ngayon. Then, kidding aside, importante po to. Ang isang church na walang discipleship, ano po yun? Mapapagaya din sa, hindi talaga lalago. Kasi hindi po tayo tinawag na magpadami lang. Tinawag po tayo mag-disciple. Okay? Kinrate ng Lord ang church para mag-disciple. Bakit? Matthew 18, verse 18 to 20. Anong sabi ni Lord? And Jesus said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. So go therefore and make members, baptizing them in the name of... Anong sinabi? Go therefore and make disciples. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them to become rich. That teach them to obey, maging obedient. Pang-anim, konti na lang. Pakibasa niyo po, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ito yung maganda. Hindi na tayo matatakot sa rapture. Hindi na tayo matatakot sa end times. Bakit tayo natatakot? Kasi alam natin, tagilid pa tayo Tama po ba? Pero, dahil meron kang pagkatakot sa Panginoon, kahit sa judgment, haharap ka sa Kanya at sasabihin mo, reporting for duty. Talaga namang haharap ka sa Kanya ng buong, merong confident ka, Lord, ito na po, ginawa ko po yung mga pinagagawa mo. Nandyan pa po ba kayo? O kaya Lord, ang yaman ko na po. Hindi po masamang yumaman. Amen. Pero pag harap natin sa Panginoon, Lord, ginawa ko po yung mga pinagagawa mo sa akin. Amen. At salamat po, Lord, pinayaman mo ko. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hello, multi-millionaire. Amen. Totoo naman, multi-millionaire yan Pakibasa natin, konti na lang. 3 slides na lang. 1, 2, 3, go! Sino dito, confident at hindi nahihiya pag bumalik mamaya si Lord? Talagang una-unan pa tayo, diba? Amen? O yung, talaga ba?
Darating na siya mamaya. Naku, kailangan ko na magsisi. Hindi pa pala nagre-repent na niya ba? Hindi. Sabi niya, little children, parang mga anak. Sabi ni John, manatili kayo kay Kristo so that when He appears, sino dito nag-a-abide kay Lord? Para pagbabalik niya, confident tayo at hindi tayo nahihiya na humarap sa kanyang pagbabalik. Amen! Hindi na po mahalaga ngayon kung alin ang pinaniniwalaan mo, kung siya ay bago ang kahirapan, kapighatian, o kaya gitna ng kapighatian, o kaya pagkatapos ng kapighatian. Wala na po doon. Ang importante dito, kahit anong oras dumating si Lord, randa po tayong humarap sa Kanya. Sino dito? Ready? At actually, ang prayer po ng mga Christians sa time ng Bible, ng sinusulat, ang pray nila, Maranatha. Ano yung Maranatha? Yung school dyan. Di ba school yun? Hindi. Ano yung ibig sabihin ng Maranatha? Lord, come now. Lord, dumating ka nawa. Bakit? Kasi hirap na kami dito sa earth. Di po ba? So makikita natin dito, manatili tayo kay Kristo. And number 7, pakibasa po ninyo. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go. The fear of the Lord is the key to friendship with God. Okay? Yes. Kaibigan natin siya, pero hindi po natin siya buddy. Ibig sabihin, hindi natin siya tropa. Baka meron paglabas nyo dito, pre, kumusta ka na dyan, pre? Hindi po. Hindi po tayo ka-level, mataas po si Lord. Banal po si Lord, and yet, kaibigan natin. Amen? So, hindi po pwedeng mawala yung pagrespeto natin sa Kanya. Okay? Pero ang maganda dito, si Lord, nagko-confide siya. Ibig sabihin, yung Kanyang mga lihim na panukala, yung Kanyang sikreto, ipinapaalam niya dun sa mga itinuturing niyang mga kaibigan. Sige nga po, sino dito sa inyo, nagko-confide kayo sa inyong mga kaaway? Ito yung kaaway ko. Halika. Alam mo yung weakness ko. Walang ganon, di po ba? Yung taong ka-close mo at pinagkakatiwalaan mo, kasi nagsasabihan kayo ng sikreto, alam niyo po ba si Lord, yung kanyang mga lihim na panukala, sinishare niya lang yon sa kanyang mga kaibigan? Sino po yun? Kayo. King of Kings, and yet, kaibigan natin, pero hindi po tayo magka-level. Sobrang taas niya. Tayo po ay servant, pero anak. Amen! So, kapag may takot tayo sa Kanya, ito po yung susi para maging close tayo sa Panginoon. Tama po ba? And pinakita pong example ito ni Abraham. Nung si Lord, sabi niya, napakasama ng mundo. Biruin mo, nagbabarilan sa school. Ay, hindi pala yun. Sodom at Gomorrah yata. Ito yung nakaka-amaze dun Nagtanungan yung Trinity. Kailangan pa ba nating ipaalam kay Abraham? Anong sagot? Oo, paalam natin. Gugunawin yung Sodom at Gomorrah. Nung nag-confide si Lord kay Abraham, kinabahan si Abraham, sabi niya, wait Lord, kung meron po kayong matagpuan na 50 na righteous doon sa Sodom at Gomorrah, tutuloy mo ba? Ano sabi ni Lord? Alang-alang doon sa 50, hindi. Kasi tadala nila yung pangalan ng Panginoon. Then, anong umabot? Nagtawaran. Kasi alam ni, 5 na lang yata or pinaka 10. Pero hindi pa rin sure kung merong 10. Sabi ni Lord, alang-alang sa 10, hindi na. So makikita po natin dito, pakikaway nga po ng mga kaibigan ni Lord. Hello. Alam niyo po ba na kaya ligtas ang lugar ninyo?
Kasi kaibigan kayo ni Lord. Hello! Alang-alang sa'yo. Si Lord, yung lugar nyo. Unless, hindi mo pinagpipray. Pinagpipray nyo yung lugar nyo, ino-honor niya yon kasi kaibigan ka. Kapag kayo, alam yung kaibigan, sa kaibigan nyo yung, halimbawa may nakita kayong isang property, sa kaibigan nyo, tapos may nagtitirik na mga squatters, anong gagawin nyo? Buti nga sa kaibigan ko. Hindi, di ba? Hindi, talaga namang ipapaalam mo yon kasi kaibigan mo, ipagtatanggal mo yung, ibig sabihin magbibigay ka ng, so si Lord ganun din po, dahil sa lugar nyo, kayo yung kaibigan ni Lord, so kayo yung kakausapin ni Lord, at sa inyong honor, kasi kaibigan niya kayo, yung place ninyo ay safe, at yung place nyo ay nagiging napagpapala. Alam niyo po ba yun dahil sa inyo? Palakpakan naman po ninyo si Lord. John 15:14, pakibasa niyo po, sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Actually, yung if, meron siyang tanggalin na lang natin yung if. You are my friends. Condition kasi yung if. Pero sa atin, dahil alam natin kaibigan tayo ng Diyos, kaya obedient, kaya sumusunod tayo sa kanyang mga utos. Amen po ba? Kapag sinabi ng Diyos, sinusunod natin. So, Psalm 25:14, pakibasa po, sabay-sabay, 1, 2, 3, go! The Lord confides in those who fear Him and re-reveals His covenant to them. So makikita natin doon, yung sekreto ni Lord, sinasabi niya sa mga may takot sa Kanya, kasi yung mga may takot sa Kanya, kino-consider po niyang mga kaibigan niya. Amen. And number 8, pakibasa, 1, 2, 3, go. The fear of the Lord is needed to truly experience God's ongoing love. Yung pong, iba po yung alam mo lang na mahal ka ng Diyos, iba pa po yung nararanasan mo yung pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? At mararanasan natin yan kasi nandun yung banal na pagkatakot natin sa Kanya. So kung wala tayong pagkatakot sa Kanya, pagtatakpan natin yung ating sarili, kagaya ni Adan at Eva, nung nakita nilang sila'y hubad, instead of, sorry Lord, ang sinabi nila, nagtago po kami kasi hubad kami. Sabi ni Lord sa kanila, who told you that you are naked? Sila lang nagsabi. So makikita po natin dito, napaka-importante po ng fear of the Lord. Pakibasa po natin Psalm 103 verse 11. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go! For as high as the heavens are above the earth, so great is His loving devotion for those who fear Him. Si Lord, meron siyang loving devotion sa'yo na may takot sa Kanya. Amen! Napakataas na Diyos, napakamakapangyarihan ng Diyos, and yet, meron siyang mapagmahal na dinevote niya yung kanyang sarili para sa'yo. Ang gagawin na lang natin, siyempre, ila-love back natin, ibibigay natin din yung devotion and love natin sa Kanya at mag-grow tayo sa pagkatakot sa Panginoon. James 4:8, sabay-sabay, 1, 2, 3, go! And He will draw near to you, cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So, ang gagawin natin, lumapit tayo sa Panginoon at He will draw closer to you, to us. Cleanse your hands, you sinners. So, ibig sabihin, confess your sins to one another and purify your hearts, you double-minded. So, pwede nating makita yung merong doubt or ibig sabihin, hindi natin alam ang gusto natin.
kailangan nating ihingi ng paglilinis ng Panginoon yon. So, review natin konti. The fear of the Lord helps us stay away from sin. The fear of God keeps believers from falling away. The fear of the Lord helps us obey Him. The fear of the Lord frees us from the fear of man. The fear of the Lord gives us the foundation for a successful life. The fear of the Lord gives us confidence at the judgment. And number 6 na naman to. And the fear of the Lord is the key to friendship with God. And lastly, the fear of the Lord is required to experience God's ongoing love. Darating po tayo sa point na hindi na tayo, Lord, pengi noon. Ayan. Iba na po yung prayer natin. Panginoon, ano pong gusto nyo ipagawa sa akin? Meron pa po ba akong kausap? Diyan po sa 7 yan, alin po dyan yung si Lord parang kinuha niya yung attention nyo at parang sinasabi niya, dagdagan mo, pag-pray mo na mag-grow ka sa your fear of the Lord. Pwede po bang get a partner. And then, magdalanginan lang kayo.